So what's up mga ka-action? Welcome back naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. Bago po ako magbigay ng aking sariling opinion, panoorin at pakinggan nyo pong mabuti ang napakagandang sinabi ni Commodore G. Tariela. So ito po, panoorin po muna natin. Paano kung 2028 na, end of term na ni Pangulong Bongbong Marcos? How can we assure that our fight in the West Philippine Sea will continue? Ito ang dahilan kung bakit we need to reach out, to increase awareness more. Para siguraduhin natin ang Pangulo ng 2028 is not somebody who's going to set aside our fight in the West Philippine Sea at sasabihin uling walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito at magkakagera at mga ngakong magje-jet ski. No? We have to make sure na ang mananalong presidente by 2028 is somebody who's going to pick up what President Bongbong Marcos has started. Itong Pangulo na ito ang patuloy na titindig at itutuloy ang laban natin pagdating sa issue ng West Philippine Sea. We need each one of you as Filipinos to amplify our narrative and to tell the world na mayroong isang bansa katulad ng China na patuloy na nanghaharas ng ordinaryong mangingisda at nagva-violate ng international law. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, narinig na po natin at napakinggan na po natin ang sinabi na maganda ni Commodore G. Tariela ng Philippine Navy ho mga ka-action, mga kakamping. Tama po ang kanyang sinabi. Kaya sa akin, in my own opinion, dapat magkaisa po tayo sa darating na 2028 presidential election para mag-elect po tayo na alam natin na kaya ipagpatuloy ang sinimulan na laban ni Mr. President Bongbong Marcos dyan sa West Philippine Sea. Dahil kung ang papalit sa kanya at hindi kaya na ipagpatuloy ang kanyang laban dyan sa West Philippine Sea, nasayang lang ho ang ating pinaglalaban. Nasayang lang ho ang pinaglalaban din ni Mr. President Bongbong Marcos. Kaya mga ka-action, mga kakamping, di ba? Kung gusto nyo at gusto ko rin na ipagpatuloy ng susunod na presidente sa 2028 election, itong pinaglalaban ni Mr. President Bongbong Marcos dyan sa West Philippine Sea, sana magkaisa po tayo sa pagpili. Dahil kawawa po ang ating pinaglalaban dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Sabi ko nga ho mga ka-action, kung natapos ang termino ng panahon ni dating President Noynoy Aquino at si Mr. President Bongbong Marcos ang pumalit, wala sanang ganyan na nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Kaso lang, alam naman po natin, ang nagpalit na presidente kay dating President Noynoy Aquino ay si dating President Duterte. Di ba? Kaya nga ho, nagtataka ho tayo ngayon. Di ba? Bakit ganyan sila ang mga CCG dyan or mga Chinese dyan sa sarili nating teritoryo? Yun yung malaking katanungan natin. Di ba? Mismo si Mr. President dyan, may comment po dyan, mga ka-action, mga kakamping. Di ba? Kaya tama lang po itong sinabi ni Commodore G. Tariela na dapat isipin natin ng mga Pilipino at mag-secure po tayo na magpili ng isang susunod na presidente para ipagpatuloy po ito ang sinimulan na laban ni Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? Kaya ngayon pa lang, dapat mag-isip-isip na ho tayo. Di ba? Kung si Mayor Leni Robredo man, alam po natin yan. Di ba? Pagdating sa mga sovereignty, kaya niya ipagpatuloy ang sinimula ni Mr. President Bongbong Marcos. Yun ang analyze ko kay Mayor Leni Robredo kung siya ang susunod na presidente. Di ba? So yun lang po mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa mga viewers natin. Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.